Sa mga kanyusik, marami na naman po tayong pag-uusapan, mga may init na balita at issue ngayong Lunes ng umaga. Pero syempre, bago po tayo dumako sa mga balita at mga issue, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Isang araw, naglambing ang babae sa kanyang asawa na bilhan naman siya nito ng suklay para sa kanyang mahabang buhok. Pero malungkot naman siyang tiningnan ng kanyang asawa at sinabing hindi siya nito kayang bilhan ng suklay. Sabi pa nung mister, "Pasensya ka na ha, wala akong pambili. Itong ang relo ko, hindi ko na magamit kasi sira na ang strap, hindi ko pa mapalitan." Tumahimik lang po si Mrs. at hindi na nangulit. Nang pauwi na si Mr. galing ng trabaho, ay napadaan siya sa isang tindahan ng relo. Doon, naisipan niyang ibenta ang kanyang relo upang mayroon siyang pambili ng request na suklay ng kanyang asawa. Bit-bit ang biniling suklay, ay excited na umuwi ang lalaki sa kanilang bahay. Pero laking gulat nito nang makita ang kanyang asawa na maiksi na ang buhok. Tinanong niya ang kanyang asawa kung ano ang nangyari at bakit maiksi na ang buhok nito. Sagot naman ni Mrs., "Pinagupitan ko ang buhok ko at binenta sa salon upang maibili ka ng strap ng relo mo." Ano po ang aral na mapupulot po natin sa ating kwento ngayong Lunes ng umaga? Pagmamahal ang nangingibabaw sa kwentong ibinahagi ko po sa inyo ngayong umaga. Dahil sa mahal ng mag-asawang isa't isa, ay nakaya nilang isakripisyo yung mga bagay na mahalaga para sa kanila. Likas po yan sa atin bilang tao ang pagiging mapagmahal sa ating pamilya. Ang kayang gawin ng lahat para sa kapakanan ng ating pamilya. Pero kung ang usapin naman po ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating kapwa, ang tanong po nagagawa po ba natin? Siyempre, pag usaping pamilya, hindi tayo magdadalawang isip na magsakripisyo, magpahayag ng pagmamahal. Pero yung sa ating kapwa, kumbaga sa ibang tao, sa hindi mo kapamilya, nagagawa po ba natin? Siyempre, madaling sabihin po, no? Pero mahirap gawin. Sa pamilya, napakadaling magbigay ng pagmamahal. Napakadaling magsakripisyo. Pero sa ibang tao, kaya po ba natin? Sa panahon ngayon na kabi-kabila ang mga gyera, ang mga kaguluhan, korupsyon, paglaganap ng mga iligal na gawain, parang nagkukulang na po ang mundo sa pagmamahal, mga kanyusik. Sabi nga napakagulo na ng mundo. Ang dami ng problema ng mundo. Ano pa ba ang makakalutas nito? Wala pong iba kundi ang pagmamahal. Ang pagpapakita naman po ng pagmamahal sa kapwa ay hindi kailangang material, hindi kailangang magarbo, simpleng malasakit, simpleng pagbibigay ng pagpapahalaga sa kapwa, at simpleng pagpapakita ng kabaitan ay malaking bagay na. Sabi nga po mga kanyusik, to love is to be kind, for kindness is the language of love. Nasusulat din po sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not easily angered. It keeps no record of wrongs, but rejoices with the truth. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Lunes.